Update sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel at Iran, ating aalamin kasama si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Sir, mula sa... Okay, sir. Magandang hapon po. Mula sa kasalukuyang sitwasyon ng dahil po sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ano po yung mga certain parameters na batayan ng DFA sa pagde-decide kung kailan itataas yung alert level sa mga lugar na nabanggit? We expect the Secretary of Foreign Affairs po na by today, ipirma na niya yung approval ng pag-akyat kasi gagawin natin for both countries voluntary repatriation para mas mapaalala natin sa mga kababayan natin na may repatriation program na kailangan pagsamantala nila. So today we expect. Now, kahit na wala pang nakapirma, we are going by the premise na voluntary repatriation na. Kasi right now, yung Iran nasa alert level 1, ano lang yan, precaution lang, yung Israel restricted, meaning walang deployment. Pero kailangan hikayat na natin mga Pilipino umuwi. Maraming bansa nagsasabi na umuwi na yung mga citizens sila. Ngayon, bakit hindi mandatory? Kasi hindi pa full scale na pwede ka pa mabuhay sa Iran o sa Israel kahit na may gera. Hindi pa to yung untenable yung situation. Kukunting beses lang nagkakaroon tayo ng alert level 4, yung mandatory, yung wala tayong gustong tao doon. A good example, nung may Arab Spring, nagkakagulo ibang bansa tulad ng Libya, yung Sudan a few years ago, yung Afghanistan dahil sa conditions doon, and alert level 4. Pero ngayon, pwede natin i-get alert level 3 at habang inaayos ng pamalan, paano iuwi yung mga gustong umuwi. Kasi alam namin, hindi lahat uwi. Yung 1,000 sa Iran, ay much less yung 30,000 sa Israel. Pero may mga gustong umuwi. So ngayon malinaw po na voluntary repatriation pa lamang po ang pinapatupad. Nung isang araw po, nung magkausap tayo, Yusek, pati nakausap din namin si DMW Secretary Hans Leo Kakdak, meron pong mga around 109 Filipinos na gusto pong magpa-repatriate. So sa ngayon po, ilan na po yung kababayan natin na nagpahayag ng kagustuhang umuwi at may inaasahan ba tayong mga uuwi sa susunod na araw? Opo. Okay, ito po yung statistics po. Yung isang araw, yung sinabi ng DMW 109, umakyat ng 150. Ngayon, 178 ang gusto umuwi. 178. Ngayon, ang mauunang ma-repatriate, 26 or 26, 26, sila kasi may ready passports. Dadaan ng Jordan, yun ang paraan from Israel. Uuwi sila possibly this weekend, no? In fact, susunduin pa nga sila sa Jordan ng DMW Secretary para kasama sila, no? Yung number of Filipinos is 30,000. Simula, remember, hindi lang ngayon tayo nag-repatriate, ASEC, no? Since October 2023, nag-repatriate na tayo, nananawagan na tayo sa mga Pilipino since October 2023 na mag-voluntary repatriation kasi may gulo nung Palestine at Israel hanggang ngayon, no? Pero so far, mga 1,300 lang ang nag-avail nun. Pero ngayon, dahil may seryoso kasi nagbabarila ng Iran at putukan ng misan, no? So 178 and we will bring them home. 67 Filipinos have lost their homes pero hindi pa nagpaparepatriate kasi may shelter sila doon, binibigyan ng Israeli government kasi napakagaling ng Israel sa ganyan, no? Awa ng Diyos, yung 7 na na-injure, 5 kasi natamaan yung bahay nila ng missile, 5 na discharge na, may 2 pang sa ospital, pagresalan natin na, including 1 critical, pagresalan natin na mapapa-discharge na rin sila. So, I repeat, 178 na ang gustong umuwi. Yusek, kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Israeli authorities para matiyak pong ma-extract po natin yung mga gustong umuwi at yung plano namang pagtawid sa Jordan ay maging maayos o smooth? Well, I will give you an example. Di ba merong government officials na nandun, nagsa-scholarship, may 17, 17 na local government at Congress, meron silang course doon, short course, on urban food security, parang gano'n. Isa naman, may 4 na tiga-DA, agriculture security,
nakipag-ugnayan tayo kasi guest sila ng Israelis, yung ating embassy, nakatawid na sila sa Jordan. So, mahusay ang ating pagkikipag-ugnayan sa Israel at sa Jordan kasi yung ating embahada naman sa Amman, under Ambassador Wilfredo Santos, sila yung lumalakad with Jordanians para sa mga transit visas. Sa Tel Aviv naman, siyempre, sila yung tinitiyak nila ano yung kalagayan ng mga kababayan natin. So, mahusay naman. Kasi, at saka malapit lang po ang Jordan sa Israel. It's standard na isang paraan yon for evacuation through Jordan. So far, hindi pa naman sinasara ng Jordan border nila. Tumatanggap sila ng mga Filipinos or others na tumatawid through the border. No? Yung Iran, nakipag-unayan tayo sa Turkmenistan, yung border din, doon naman ilulusod, may 14, may 14 na gusto umuwi, no, na OFWs. Hindi sila permanent migrants, OFWs talaga. Tapos apparently may 10 pa na turista na gusto rin umuwi, siyempre. So, sarado na ng airspace. We will have to go to Turkmenistan, pero mas complicated kasi napakalayo ng biyahe, no? Napakahaba, 12 to 13 hours by car. Yung Jordan from Israel, wala pang 2 oras. So, we'll update you, pero all the coordination is being done by our government, by our embassies. Yusek, kung sakaling tumaas po sa alert level 3 or 4 yung sitwasyon, meron po bang naka-standby na flights? I understand sarado pa rin po yung Ben Gurion Airport sa Israel. So, bukod po sa mga nabanggit nyo, Jordan, Turkmenistan, meron po ba tayong alternative na ruta para mailikas ang ating mga kababayan? Well, tulad ng inisip namin ng Lebanon, nung may similar issue, ang alternate route is by sea. Pupuntang Greece or Cyprus to the port. Yung sa Israel, yung Haifa port, no? Sa Iran, pwede to Turkey. Ang issue dyan, kung ganyan kalaki, mangyayari lang yan pag talagang grabe na yung spread at hindi natin inasahan yan, no? Yung conflagration na talaga. At saka hindi lang Philippines yan. Magigipag-ugnayan tayo sa International Organization for Migration, sa UN, at sa ibang mga embassies kasi magre-repatriate ng kanilang mga national. So, meron tayo kasi ginawa na natin yan noon many years ago sa Middle East, sa Lebanon. However, right now, ang nangyayari, the reality though is palaging unti-unti lang umuwi in trickles. Like, bibigyan tayo ng tickets for 50 people, for 30 people. Palaging ganon. Kaya nga, baka makatulong na iakit natin yung level officially to voluntary repatriation, parang paalala din sa mga Pilipino na please, ito na. So, meron mga contingency plans in place, pero ang inaasahan natin, first and foremost, is that it's always ready to be prepared. But, di ba yung expect the worst, hope for the best? Sa madaling salita, gusto natin matapos na itong alitan kasi it's all about Iran's nuclear capabilities. So, ganun. Meron tayong posibilidad, kunyari in Gaza. Noon, nauwi natin lahat ng mga Pilipino doon. 100 lang nagpas sa mga Filipino citizens doon eh. Unlike yung Israel, 30,000. So, at maniwala kayo, Asek, pwede kayo mag-interview ng mga Pilipino sa Israel. Kahit na magbombahan na at mandatory repatriation nun, the likelihood is that pinoprotektahan naman sila ng Israel, binibigyan sila ng shelter, ganyan, majority will remain. Ganun pa man, we'll work on the alternate plans. Pero right now, umuubra yung land border to Jordan. So, Iran naman, the vast majority, mga 30 lang ang mga OFWs on, the vast majority of the 1,000 plus Filipinos there are Iranian residents. Mga kasal sa Iranian, so most likely, hindi yan lilikas. Pero may responsibility sa mga OFWs, manageable number yun. Yusek, may tanong po mula sa kasamahan natin dito sa PTV na si Bien Manalo. Related po sa nabanggit nyo, ano po ba yung basihan ng gobyerno para magsagawa ng, I guess, mandatory repatriation sa ating mga kababayan sa Israel at Iran at iba pang apektadong bansa at kinakailangan po bang magpadala na ng chartered plane para mapalikas? Although nabanggit nyo na meron talagang hindi lilikas, hypothetically, ano po yung pagbabasihan natin
for mandatory or yung lahat po talaga kailangang ilikas na yung mga kababayan natin? Ano po yung factors? Opo. Ang sabi po naman kung ano yung factors to make it alert level 4, yung sinasabi yung charter plane. Okay. More likely kasi kung magre-repatriate kayo na napakadami, charter plane, limited, hanggang 300 lang yan. No? So, it can work. Kunyari, may nire-repatriate tayo pa minsan yung mga runaways sa Kuwait. Kaya mag-charter ng plane kasi mga 300 sila. Pwede rin dito sa Israel, pero meron namang commercial flights. Saka they're less than that many, no? So, yeah, hindi naman pwede chartered plane ngayon dahil sarado rin yung airports, no? So, it has to be through a third country or by ship, no? Ngayon, ipapasok ko kayo kay ASEC Robert Ferrer, siya yung expert sa mga alert level. I-explain niya na kung ano yung factors kung kailan dapat mandatory. Usually dapat full-scale war. Pero ipapaliwanag niyo, mapasahin ko para sa inyo yung parameters according to the department order. Ito po si ASEC Robert Ferrer, deputy namin sa Undersecretary's Office for Migration Affairs sa DFA. Maraming salamat, Mr. Secretary. Wala po sa inyong lahat at sa inyong tagapanood at tagapagkinig. Ang alert level 4 po is full evacuation, mandatory evacuation po yun. We have not reached that stage. Why? Because alert level 4 is only issued when there is full-scale civil conflict or unrest. This is not happening within Israel. Or full-blown external attack. You may argue that there's a full-blown attack from Iran, but the assessment will depend on the ambassadors on the ground. Or large-scale environmental or health hazard with life-threatening risks. Under this level, the department shall undertake mandatory evacuation/repatriation procedures. A full ban on deployment of workers and travel to the country in crisis may be imposed. Now, Yusek and De Vega made that decision for our Filipinos in Gaza, alert level 4, noong pumasok na yung Israeli Defense Forces. Meron ng physical violence, destruction to property, untenable na yung maintenance ng presence ng Pilipino doon. So that was in 2023. Ano yung lower level pa sa alert level 4? That is alert level 3, which is very relevant now. Yan po ay voluntary, I repeat, voluntary repatriation. Issued po, according to this department order of the DFA, issued when the violence or political, social, or security unrest or external threat escalates or the disaster, environmental disturbance, or health hazard becomes widespread with no or little signs of abating, thereby posing serious risks to the safety and security of Filipinos. Overseas Filipinos in the country in crisis will be enjoined. Remember, enjoined. Invited lang po yan. Enjoined to return to the Philippines, and a deployment ban, ito yung mandatory. Deployment ban ang mandatory. On OFWs may be imposed by the OWA, by the DFW, which is the successor agency of the PLDA. Travel restrictions to the country in crisis may be imposed by the government. Ngayon, kung kunwari nag-improve yung situation, nagkaroon po ang deal, ang US, Iran at Israel, averted po yung tragedy, then we can consider going back to alert level 2, which is threat or external attack is only imminent. The disaster, environmental disturbance, or health hazard spreads to a larger area lang. Under this level, Filipinos in the conflict or affected area are only advised to shelter in place, be aware of heightened risks to safety and security, restrict non-essential movements, avoid public places, particularly areas of disturbance/risk, and prepare for evacuation/repatriation. Filipinos traveling to the country in crisis under alert level 2 are advised to exercise increased caution and be aware of heightened risks to safety and security. But note, they can still go to another level 2 country. Lastly, Asek, ito si Yusek ulit. Ang tanong kasi, bakit hindi mandatory? Na-explain na,
Kasi hindi pa naman untenable. Pwede ka pang mabuhay sa Israel. Life goes on, except for the firing of missiles. Yung situation sa Israel is still that of a country which is functioning. Pag pag failed state na, pag hindi nagfa-function yung bansa dahil talagang full-scale war, doon tayo pupunta sa mandatory. Kaya yung mga nagde-demand po, ASEC, ng mandatory, you have to be realistic also based on anong gusto rin ng baso. Kasi doon sa ground. Kasi pwede nyo tanongin din yung Israeli ambassador dito. Kasi po, Israel is still functioning. Compare mo nga sa Sudan, yung nagkagera, o Gaza, impossible. Impossible sa Gaza. Israel, wala pa tayong mabuton. Pangalawa, realistic ba yan? Sinasabi nga ng mga Pilipino, hindi sila uuwi. Usually, pa yung mga alert level 4, pag nag-alert level 4, lahat ng mga Pilipino doon mismo talagang no question that. They want to stay. Mga matitigas na ulo lang, siguro a few handful ang may iwan. In fact, sa Afghanistan, meron pa yata mga 3-4 na nandun working UN offices doon. Pero dyan sa Israel po, sanay na sila dito and they expect na matatapos to, sanay sila, parang seasonal Ganun pa man, mabuti pang malaman ng mga Pilipino doon na merong repatriation program at kung pwede, umuwi na. Yung problema na pagsabihin nila, paano kami makababalik, paano. May reintegration program ang DMW sa Philippines. Pero kunyari, paano kami makakabalik? Kaya nga voluntary. Kung yun ang unang goal, yung voluntary nga. Pero alam nyo kasi, mas importante ang health, ang buhay. Pero kung feel nila protected sila, kasi Israel has a good defense system, then we cannot force them to go home. Maraming salamat, Yusek, doon sa pag-clarify po nung criteria para sa pag-raise doon sa Alert Level 4. Salamat din kay ASEC Robert Ferrer for that. So malinaw po na kailangan full-blown external attack at untenable yung situation. Dumako naman tayo, Yusek, doon sa tulong na natatanggap ng ating mga kababayan po. Kanina nabanggit nyo na yung injured po ay nabigyan na ng tulong medikal, pero meron pong mga nawalan ng tirahan. So paano po yung pagtulong na binibigay ng Philippine government sa kanila? First of all, yung nawalan ng tirahan, tinutulungan na ng Israel. Pero meron tayong mga 74 at least. Tingnan natin yung statistics, 74 by 67. 78, 74 yata na nabigyan na ng financial assistance kasi yung mga to, kailangan ng milk, kailangan ng pagkain, gano'n, kasi siguro jobless sila, gano'n. So, yung embassy, may dalawang sources tayo ng funding, yung DFA at Assistance to National, so APN Fund, 1 billion pesos yan. Yung DMW has the Action Fund. So, even more than 1 billion yun. So, meron niyang assistance na binibigay. At yung, hindi lang yun, pag umuwi sa Pilipinas, yung mga umuwi, binibigyan sila ng lump sum na amount, mga 50 to 100,000, depende sa desisyon ng DMW, ibang department yan. At nangangako rin si Secretary Kaktak nila at yung OWA admin na pwede pa bigyan ng educational scholarship mga anak, psychosocial treatment, medical treatment, tulungan sila makahanap ng trabaho, or ma-deploy ulit sa abroad. No? So, they are protected. Bagong Pilipinas to, lahat to utos natin mahal na Pangulo at tinutupad naman ng mga ahensya. Yusek, meron po ba tayong hotline na pwedeng tawagan ng ating mga kababayan, whether sa Israel o sa Iran, para makahingi po ng tulong sa ating gobyerno? Opo. Ang sabihin ng hotline dito sa Pilipinas para sa mga kamag-anak nila, kasi kailangan din namin malaman, kasi baka mayroong Pilipino na hindi pala na-contact ng embassy or nawawala somewhere in Iran or somewhere in Israel, hindi accounted for, pero may mga kamag-anak siya rito na alam yung kalagayan or alam niyo nawawala. Tatawag kayo sa hotline number ng OWA, which is 1348. 1348. Kukunin ko yung, bibigay ko yung number naman ng Israel. Excuse me, Ase, kinukuha ko yung kanilang advertisement. Meron silang advertisement for voluntary repatriation na may binigay silang hotline number. Yung Iran, hindi na kailangan ibigay yan kasi lahat ng Pilipino nakukontak na ng embassy natin. Ayan, so
Sa OWA po is 1348 para sa mga may kamag-anak po doon sa mga lugar sa Middle East na apektado po ng conflict. Lahat. In fact, tawag kayo dyan, for all kinds of assistance for your relatives abroad. Tawag kayo doon, ha? Kunyari, may kamag-anak kayo na nasa Spain, nasa Hong Kong, kinasuhan, ganyan. Yan ang tatawagan, 1348, it is open. Now, bigay ko na yung number sa Israel. Excuse me pa, kinukuha ko yung number of Tel Aviv PE. Tel Aviv, yung ating yung meron silang hotline number. Meron yung pwede contact. Ibigay ko yung Facebook page ng itong tanggapan. Meron kaming Facebook page para sa mga overseas Filipinos. Ang pangalan nun, Overseas Filipino Help. Itong salita, Overseas Filipino Help. Ano yan, Facebook page, hindi kayo magpadala ng message, whether nasa Pilipinas kayo or sa ibang bansa. Ibibigay ko ngayon ang telephone number, 24/7 hotline emergency number ng ating tanggapan sa Israel. Mapagawin ko po, +972. +972. 54 466 1188. +972 54 466 1188. At meron din si Facebook Messenger page, ang pangalan PH in Israel. PH, meaning Philippines, in Israel. Kung gusto nyong message by Facebook. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega at pati na rin kay Assistant Secretary Robert Ferrer.